Magandang araw ho sa inyo mga kamangyan and welcome ho sa ating panibagong video dito sa ating channel. Are at tayong pag-uusapan natin ay mortality at talaga naman hong dini sa poultry namin ngayong araw na ito ay 5 namatay sa ating mga RTL. Yan ho ay dahil sa sobrang init ng panahon kaya ho kayo ay mag-iingat talaga at inyong aalagaan na maayos ang inyong mga manok. Lalong lalo na ho ngayong panahon na ito na tag-init. Ayan, so bakit nga gaho itong ating mga manok ay namamatay at nagkakaroon tayo ng mortality ay unang-una ho ay talagang sa init ng panahon ang nagiging sanhi ng pagkamatay ng ating mga manok ay yung tinatawag na heat stroke. No, kapag kahong ating manok ay hindi ho na kakainom ng ayos at hindi maayos ang ventilation ng ating mga poultry, hindi malamig ang bubong at saka ang init hindi nakaka-circulate, nagkakaroon ho talaga ng mortality at ang tinatawag natin dyan ay nagkakaroon ng heat stroke. Ayan, so ang atin po mga manok hindi makahinga ng ayos, laging halhal dahil halhal po yan, nagtatlabas ng init ng katawan pero hindi po talaga kaya minsan ng mga manok na mag-ventilate ng kanilang sarili. Kaya kailangan ho talaga natin tutulungan ang ating mga manok para ho yan ay hindi mamatay. Unang-una ho ay bibigyan natin ng maayos na patubig at oras-oras ho dapat medyo meron tayong fresh na tubig sa ating mga poultry. Kung hindi po natin kaya na oras-oras, lagyan ho natin ng yelo ang atin hong mga automatic drinker para na sa ganon malamig ho ang tubig na kanila may inuman, lalong-lalo na kung ang inyong mga ceiling ay medyo mababa at naiinitan ang inyong mga patubigan. Lagyan nyo ng yelo at nang sa ganon nang ito ay lumamig at nang makainom ng fresh na water ang ating mga manok. Ikalawang bagay ho na pwede ninyong gawin ay bigyan nyo ng vitamins at electrolytes ang inyong mga manok para nang sa ganon ay ito'y may panlaban ng kaunti sa lahat ng init na dinatamasa nila ngayong tag-init. Ang kanilang supplement ho, malaking may tutulong niyan sa kanilang paglakas ng kanilang mga katawan, panlaban sa anumang sakit na pwede nilang maramdaman. Ang ikatlong bagay na pwede natin gawin ay bukas kasi natin lahat ng mga pwedeng pagdaanan ng hangin. Itaas ang mga luna, ang mga trapal at kung ano-ano pa na nakakahinder sa circulation ng hangin sa loob ng mga poultry natin. Bigyan natin ng electric fan kung meron tayong budget pambili ng mga wall fan at saka electric fan para yung ating mga manok ay lagi ding maging presko ang pakiramdam. Kami po sa poultry, nilagyan na namin ng electric fan at yun din po nilagyan na namin ng yelo ang mga patubigan. At yung pong mga vitamins namin, dinagdagan namin ng konti. 2 dose ang nilagay namin sa bawat mga container. Kasi para nang sa ganun ay mabigyan po ng extra yung ating mga manok na panlaban sa ganitong klase ng panahon. Kung yero po ang inyong bubong, inyo din pong basain paminsan-minsan sa maghapon kung mayroon po kayong pagkakataon. Dahil yan po ay at least kahit paano makapagbibigay ng ginhawa dahil sobrang init ng yero. Pumapasok sa loob ng poultry ang hulab kaya po nang sa ganon ay lagi nang umiinit ang ating mga poultry. Ang loob po ay hindi nakaka-circulate ang hangin kaya nang kakaroon po ng mga heat stroke ang ating mga manok. Meron din po akong isang kaibigan na nag-advise lagyan daw po ng palapa ng niyog ang ibabaw ng ating mga bubong. Nang sa ganon ay magkaroon po ng konting aliwalas sa loob po ng ating mga kulungan. Lalong-lalo na't sariwa pa ang mga dahon ng niyog o palapa ng niyog. Ma-absorb nito ang init na posibleng pumasok sa ating mga loob ng kulungan, makapagbibigay ng aliwalas. Kaya nga po kami ay susubok. Nagpakuha po ako ng mga palapa ng niyog at bukas po lalagyan namin ng mga palapa ng niyog ang aming bubungan. Susubukan po natin itong suggestion na ito at baka nga po ito ay magiging epektibo. Wala namang mawawala kung ating susubukan dahil ito naman ay libre lang makukuha sa paligid-ligid natin yung mga palapa ng niyog. So yan po mga kababayan, atin pong bigyan ng pansin ang panahon ngayon dahil po talagang pumapatay at pumipinsala sa atin pong mga alaga. Kaya po pagka tayo ay namatayan at ang ating mga manok ay patuloy na nanghihina,
Hindi lang po yan sa nakakaawa ang ating mga alaga, kundi malaking bagay po yan at kawalan sa atin pong hanap buhay. Sa atin pong mga maliit na mga nagninegosyo dito sa ating mga backyard poultry, malaking kawalan po ang mamatayan ng 1 hanggang 5 piraso araw-araw. Baka po tayo pagdating ng 1 buwan o bago matapos ang tag-init, tayo po'y wala ng mga alaga at lahat po yan ay namatay na. Kaya po dapat ay ating bigyan ng pansin at alagaan ng ayos. Kung may magagawa po tayong paraan para po natin mapangalagaan ang ating mga manok, gawin po natin. Kung inyo pong gustong sundin itong mga suggestion na ating pinag-usapan dito sa ating channel, mas maganda po yan. Kung hindi naman po ay baka po meron kayong ginagawang pamamaraan na pwede nyong isuggest dito po sa ating mga comment section para magkaroon po kami ng idea kung paano. Dahil po wala tayong malaking perang puhunan, pambayad at pambili ng mga malalaking ventilator na pwede nating ilagay sa ating mga poultry. So tayo po ay nagdi-DIY lamang ng pwede nating gawin at posible nating maiibsan ang ating mga problema sa init ng panahon ngayon at na nagiging sanhi ng pagkamatay ng ating mga manok. So kung kayo po ay may suggestion, inyo pong i-comment lang sa comment section below. Hanggang dito na lang mga kababayan, maraming salamat at kung kayo po ay may natutunan dito sa ating video, sana po ay inyong maibigay sa akin ang isang malaking thumbs up at saka kung hindi ka pa po subscriber, mag-subscribe ka na. Maraming salamat, God bless and see you all later. Bye bye.